Balitang DMW. Sa ating unang balita, muling tiniyak ng Romania ang suporta nito sa mga Pilipinong marino na naapektuhan ng pag-atake sa Black Sea. Kasunod ito ng pakikipagpulong ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak at mga Romanian emergency officials nito lamang nakaraang linggo. Nagpaabot din ng pakikiramay ang pamahalaan ng Romania sa pamilya ng nasawing Filipino seafarer. Patuloy ang koordinasyon ng DMW, OWA at ng Embahada ng Pilipinas sa Romania upang matiyak ang maayos na repatriation, psychosocial support at iba pang mga kinakailangan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. At syempre ay ang tulong din para sa mga apektadong tripulante. Samantala, nakipagpulong ang Gulf Cooperation Council o GCC at Gulf Health Council sa DMW upang talakayin ang WAFID program, isang digital platform para sa pre-departure medical screening ng mga OFW na papuntang Gulf countries. Ayon sa DMW, makatutulong ang programa upang mapanatili ang kalidad, transparency at accessibility ng medical examination, kabilang na ang pagpapatupad ng standard fees sa mga accredited medical facilities. Sa kaugnay pang balita, ligtas nang nakabalik sa Pilipinas ang 19 na OFW at 2 bata na inilikas mula naman sa gitnang silangan dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa rehiyon. Agad silang sinalubong at binigyan ng tulong ng DMW at OWA, kabilang sa assistance sa kanilang natanggap, ang financial aid, pagkain, pansamantalang matutuluyan at medical services. Umaabot na sa kabuuang 10,662 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong na-repatriate mula sa Middle East crisis. At nakipagpulong po ang DMW sa mga kinatawa ng iba't ibang public sector labor organizations para talakayin ang mga programang naglalayong mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ibinahagi rin ng ahensya ang mga recruitment reforms at reintegration initiatives para sa mga nagbabalik manggagawa. Nagpahayag naman ng suporta ang mga unyon sa layunin ng DMW na isulong ang ligtas, maayos at makataong migration para sa mga Pilipino. At nito lamang nakarang araw ay kinilala ng DMW ang mga nagwagi sa Design Thinking Club Innovation Challenge na naglatag ng mga makabagong ideya para mapahusay ang serbisyo sa mga OFW. Nanguna ang Project Haligi, Payos Online 2.0 ng Pre-Employment and Government Placement Bureau at sa pamamagitan naman nito ay hinikayat ni Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang mga nanalong grupo na maipatupad ang kanilang mga proyekto bago matapos ang taong 2026 bilang bahagi ng patuloy na digital transformation ng Department of Migrant Workers. At sa iba pang balitang DMW, 4 na pamilya ng overseas Filipino workers ang tumanggap ng libreng kasangkapan at appliances para sa mga housing unit na kanilang napanalunan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o E4PH program ng pamahalaan. Napili ang 4 na pamilya sa raffle na isinagawa ng DMW at Department of Human Settlement at Urban Development noong December 2024. Para sa buong detalye, narito ang report. Marami sa ating mga kababayang OFW ang nangingibang bansa upang mabigyan ng katuparan ang kanilang pinapangarap na magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas. Ang ilan sa kanila ay mga benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pamilyang Pilipino Program at nabiyayaan na at nagkaroon ng unit dito sa Palayan Township sa Palayan City, Nueva Ecija. Sa araw na ito ay bibigyang katuparan pa natin ang karagdagang appliances at home furniture na ipinagkaloob ng PAGCOR, OWA at Department of Migrant Workers sa ating mga OFW housing beneficiaries. Sa ilalim ng direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kapakanan ng ating mga OFW at kanilang pamilya, inilunsad ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program na magbibigay daan upang magkaroon din ng kanilang sariling mga tahanan ang ating mga OFW. Noong Disyembre 2024, 4 na OFW family beneficiaries ang personal na pinagkalooban ng kanilang housing units ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palayan City Township dito sa Nueva Ecija.
Naimbitahan kasi kami, mga pamilya ng OFW. Meron po sila ng parapol sa Malacanang. And then ako po yung kauna-unahang pangalan na nabunot sa raffle. Sobrang tuwa po, sobrang galak. Hindi namin inaasahan na magkakaroon ng ganitong pagkakataon na magbibigyan kami ng pabahay. Actually, sobrang helpful po nitong program na to. Especially kasi, di ba po may mga umuwi na pong OFW, baka po hindi pa po nakakapagpatayo po ng mga bahay. Kapag may mga ganito po na program, magkakaroon na po sila ng bahay po kahit hindi man po makabili kagad ng mga lupa. At tayo na rin ay magkakaloob sa tulong ng OWA at ng PAGCOR ng mga pangunahing kasangkapan sa kanilang bahay upang matulungan silang makapagsimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Kumpleto na ang mga kagamitan na kanilang binigay sa ating mga OFW. Kabilang na rito ang air conditioning units, refrigerators, dining tables, mga kama at iba pa. At buong buo rin ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Palayan City sa programang ito. I hope ma-enjoy niyo po yung inyong bagong gamit, yung unit niyo po. Tuloy-tuloy pa rin po ang mga renovations po natin. Dito po kami para sumuporta po sa inyo. Nice to see everyone again. God bless po sa inyo lahat. Papasalamat po ako sa Pangulong Bongbong Marcos at sa DMW sa pagsuporta sa pag-alalay sa amin, mga pamilya ng OFW. Thank you po, first of all po kay President Marcos po for this 4PH program po. And sa mga Palayan LGU and staff, next po is for DSUD and PAGCOR po. Thank you po for processing the housing documents and for the furniture and appliances po. And next po is for the DMW. Thank you po sa lahat po ng tao, made it possible na pag-aasikaso po, communicating sa lahat po ng departments and offices para lang po maging madali po para sa amin ang mga OFW po na nanalo. Yun lang po. Thank you po. Ang Expanded 4PH program ay isa lamang sa mga convergence o whole of government programs ng ating pamahalaan upang tugunan at tulungan ang pangangailangan ng ating mga OFW na nagbabalik bayan. Sa kanilang reintegration o pagbabalik dito sa Pilipinas ay makakaasa ang ating mga kababayang OFW ng patuloy na suporta ng ating pamahalaan di lamang sa Expanded 4PH program, ganun na rin sa iba pang mga programa ng National Reintegration Network. Ito ay handog na programa sa pangunguna ng Department of Migrant Workers, katuwang ang OWA, Department of Housing, at ang iba pang mga ahensya ng gobyerno. Mula dito sa Palayan City, Nueva Ecija, para sa tahanan ng OFW, Assistant Secretary Kiko de Guzman. Ayun, napakaganda naman ang balita mo, Asik. Hinahanap mo ako last week eh. Kaya sabi niya kay Asik Benny kahapon kasi nag-message siya. Partner, akala ko ikaw mag-co-host ngayon. Tapos sabi ko, wait lang partner ka ako at may mission tayo dahil ito yung kumbaga sa nung binili ni Secretary, sabi nga ni Sec, balita ko ay pwede na mag-move in yung mga mga OFWs. Mga OFW. At that time, that was parang summer of 2025. Sabi namin, yes, Sec, pwede na pong mag-move in. And then, from then on, unti-unti, dineliver. So, upon move in, yung second batch na to, upon move in, dinideliver yung kanilang mga kagamitan. And then, last May, kasi ilang buildings ito, Miss Jel, sa Palayan City Township pa lang ito, ilang buildings ito doon na may mga tinatayo pa. Ongoing pa. Ongoing nice. pa. Kaya nung Mayo, nandun ulit tayo sa invitation ng local government. May portion talaga silang ina-allocate. So parang a certain percentage of it ina-allocate nila for returning OFWs. Kaya nagpapasalamat po kami sa ating Department of Housing. Siyempre sa Pag-ibig nagpapa-thank you din po kami kasi Pag-ibig really made it part of the program na yung lowest na rate ang ibigay sa ating mga OFW. Hanggang magkano? So talagang finlat hindi ko maano yung latest nila kasi may variable pero very very affordable. Very affordable, very competitive yung rate niya at ang gaganda ng units. Yun na nga, 'di ba? Sa murang halaga, nandoon ka nakatira sa magandang komunidad.
Ang ganda. Yes. Swerte ng mga nanalo sa raffle. Well, ha? swerte nung aside sa mga nanalo, yung mismong mga regular na mga magstay doon, kasama nga namin nung weekend, last week, kasama namin ulit si Mayor Vian. And po, shout Yes, out po, good Mayor. afternoon po kay Mayor Vian Cuevas, saka kay Sir Bong Cuevas, of course, ng Palayan City Local Government Unit. And then, they were telling us, they were saying nga na, Seko, nga, bago yung clubhouse po, yung pool, open na rin. So, talagang yung amenities, yung facilities, and it's really one of those developments talaga na masasabi mong complete. Tama. And it's one of the more than 20 yata, almost 30 na ngayon na township programs ng Department of Housing. Lahat po yan, open na open po sa ating mga OFW. Check nyo lang po sa aming mga Yes. social media pages at kung kailan po muling mag-o-open. By batching kasi kami ng pagtanggap, pero so far, iba-ibang mga regions natin ay napakarami na po ng mga na-award na mga housing units po sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya. Ayun. So, welcome po sa inyong tahanan sa Literal tahanan na ng future tahanan, home. yes. Kaya kayo po ay mag-apply na at kayo naman po ay aming tutulungan para Ayun. dyan. At good luck at syempre congratulations doon sa Yes. ating mga kababayan na nagwagi at nakatira na dyan. Yes, Sa, Palayan yan? City Palayan Township. City Town. Palayan City Township in Palayan City, Nueva Ecija. And then soon, sa iba't ibang lugar pa Yes, magkakaroon. nag-awarding na actually. Meron tayong township program sa Naik, Cavite. We went there recently. There's a township project din ng Diswood na may mga OFW housing na rin. Soon, if I'm not mistaken, Zamboanga in third week of this month of August nabanggit sa akin ng regional director that they would also have a housing fair in Zamboanga soon. So halos lahat na po ng region may mga 4PH expanded 4PH township programs po at lahat po 'yan may mga may mga units po na talagang inilalaan para sa ating mga kababayang OFW. Alright.